Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at maligayang pagbati po sa ating ika-39 na anibersaryo ng ating simbahan na may temang hindi natitinag bagkus nagpapatuloy sa nagbabagong panahon. Hindi man po natin ito may pagdiwang ng sama-sama, ang mahalaga po ay ligtas naman ang bawat membro ng ating pamilya. Sama-sama pa rin po tayo sa pagsamba at pagkilala sa ating mahal na Panginoon. Patuloy po natin pagtibayin ang ating relasyon sa Kanya lalong-lalo na sa panahon ngayon na mayroon kinaharap na pagsubok ang bawat tao sa mundo. Manatili po tayo at lalong pagtibayin ang pananampalataya ng bawat isa sa atin. Muli po, isang maligayang pagbati ng anibersaryo sa ating lahat. Stay safe and God bless UCCP Signal Village. Isang mapagpala at magandang araw po sa ating lahat. Doon po sa ating mga kapatiran, sa iglesia, kaibigan, kapuso. Ipinaabot po ng pamunuan ng konsilyo ang pagbati ng ika-39 na pagkatatag ng ating iglesia. Patuloy po ang aming pasasalamat at gayon din ang aming panawagan na tayo po ay patuloy na sumuporta sa ating ministeryo maging sa ganitong online worship service. Hindi po tayo kailangan huminto sa ating pananalangin, sa ating pasasalamat, pananampalataya sa ating poong may kapal dahil ang pagkatatag po ng ating iglesia ay patunay na tayo po ay hindi pinapabayaan ng ating Diyos. Muli po, sa inyong lahat ang aking pagbati kasama ng aking pamilya. Tayo po ay sama-samang magdiwang. Maraming salamat po. Sa ngalan ng United Metropolis Conference Council, binabati ko ang UCCP Signal Village Community Church sa inyong ika-39 na pagdiriwang ng inyong pagkakatatag. Isang taon na ang nakakaraan nang kayo'y nagdiwang ng inyong ika-38 anibersaryo at ako ay naging kabahagi din nito. Naaalala ko pa noon ang ating naging masayang fellowship, may batian, awitan, at may pagkaing pinagsaluhan pagkatapos ng ating sama-samang pananambahan. Tunay ngang napakalaking pagbabago at pagkakaiba ang naidulot sa atin ng COVID-19 sa ating mga buhay. Ngunit sa kabila ng nangyayaring ito, ay patuloy pa rin nating ipinagdiriwang ang mahalagang araw sa inyong kapatiran. Isang malaking hamon para sa panahon ng pandemya ang temang paghahatid ng mabuting balita sa masa sa nagbabagong panahon. Bakit malaking hamon? Napakahirap mamahagi ng tungkol sa pag-asa ng buhay, ng tungkol sa mabuting balita, sa taong nawala ng trabaho, sa taong nalugi at nagsara ng negosyo, at sa taong nawalan ng mahal sa buhay dahil sa COVID-19. Sa gitna ng nagbabagong panahon o ang pinakaaangkop nating tawagin na new normal ngayon, ang pagpaparamdam o pagbibigay ng ating pagmamahal sa ating kapwa ang pinaka-epektibong pamamahagi ng mabuting balita. Dala natin ang magandang balita kung ating naaalalang kumustahin ang ating mga magulang o ang ating mga senior citizens na hindi nakakalabas sa kanilang bahay ngayon. Dala natin ang magandang balita kung binabahaginan natin sa ating mga resources, pera man o pagkain, ang iba na dahil sa pandemya ay nawalan ng trabaho at kinakapos sa panahong ito.
Dala natin ang magandang balita kung dahil sa ating mga gawa at pag-alaala ay naipamumuhay natin ang salita ng Diyos at ito ay nakikita sa atin at naipapadama natin sa ating mga kapwa. Sa kabila ng limitasyon at health issues na ating hinaharap ngayon, aking dalangin na ang UCCP Signal Village Community Church ay maging isang mabisa at mapagpalang tagapaghatid ng balita sa panahong ating pinagdaraanan. Muli, Happy Church Anniversary at mabuhay ang kapatiran ng UCCP Signal Village Community Church. Maraming salamat po. Magandang linggo ng pagsamba mga kapatid sa UCCP Signal Village. Sa pangalan po ng United Metropolis Conference, ng kanyang Conference Council, ng ating mga 36 na iglesia lokal, nananambahang kapulungan at mission outreaches, maging ng kanyang 55 mga manggagawa, ordained, licensed diaconal ministers at saka ministerial students. Nais po namin ipabatid at dalhin sa inyo ang aming malugod na pagbati sa pagdiriwang ng inyong ika-39 na taong pagkakatatag bilang iglesia. Napakaganda ng ating tema sa taong eklesyal 2020 at 2021. Bringing good news to the masses in these changing times. At ito po ay nagpapaalala sa atin ng ating marapat na katapatan bilang simbahan na maging kabahagi ng Diyos sa layunin niyang mailatag ang kanyang kaharian sa ating kalagitnaan. Kung kaya't nangangailangan ng pagtatapat sa pagpapahayag ng mabuting balita. Mabuting balita ito sa pamamagitan ng salita, ng pagtuturo, ng pangangaral, at gayon din ng gawa, ministeryo sa pamayanan, pagtulong sa mga nangangailangan, pagpapatotoo ng iglesia na siya ay tinawag at ipinagkasundo kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya at pinagkatiwalaan ng ministeryo ng Diyos. Umaasa po kami ng inyong pagdiriwang ay higit na magiging makabuluhan at magpanibago nawa ito ng inyong pagtatalaga sa paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Binabati ko rin ang pamunuan ng konsilyo ng UCCP Signal Village, mga kapatiran, mga lalaki at kababaihan ng pananampalataya sa pangunguna ng inyong lingkod, Reverend Joel Espinelli. Again, minsan pa happy 39th founding anniversary UCCP Signal Village. Tawag sa pagsamba. Tinawag tayo ng Diyos sa mahalagang araw na ito. Siya ang nagtaguyod at tumawag sa atin upang makibahagi at makipisan sa kanyang pangalan. Ating ipagbunyi ang pagkakatawag sa atin bilang kanyang mga anak sa ika-39 na taong pagkatatag ng ating iglesia, UCCP Signal Village Community Church, at ang ating pagkakaisa kay Hesukristo na ating tagapagligtas. Kapulungan. Iglesia binuo ng pagkakaisa sa kabila ng mga pagsubok ay pinanatiling matatag at buo upang itaguyod ang iisang misyon ni Hesukristo. Ating damhin ang presensya ng Diyos sa ating mga puso. Halina, tayo ay magsaya at papurihan ang ating Diyos sa kanyang kabanal-banalang trono. Lahat, Hallelujah, Hallelujah, purihin ang Diyos sa kanyang kadakilaan. Amen.
para po sa pambungad na panalangin, atin pong bigkasin sabay-sabay. Mapagmahal at mahabagin naming Diyos, narito kami muli na lumalapit sa iyong banal na harapan. Kandiliin mo kami at gabayan ng iyong banal na Espiritu Santo, upang ang aming pagsamba at pagpupuri ay maging kaaya-aya sa iyong banal na harapan. Lingapin mo ang bawat isa sa amin at kasihan ng iyong banal na pag-ibig. Hanggang ngayon, alam din namin na ikaw ay hindi malayo sa amin, kundi kasama ka namin sa bawat lakbayin ng iyong iglesia, sa pagpapahayag ng mabuting balita sa mahihirap, sa pagtuligsa sa kasamaan ng mga makapangyarihan, sa pagpapagaling sa may mga sakit, sa pagpapakain sa mga nagugutom, sa pagbibigay ng liwanag sa bulag, sa pagbibigay ng kalayaan sa mga bihag at inaapi, at sa pagpapahayag ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan sa ating pamayanan. Ikaw ang Diyos na siyang nagbuklod sa amin sa diwa ng pag-ibig at pagkakaisa. Ikaw ang Diyos na nasa loob ng mahabang panahon at taon ay patuloy na nagpapahayag sa aming kasaysayan sa pamamagitan ng pagbibigay lakas, buhay at pag-asa sa iyong bayan. Sa aming pagdiriwang sa ika-39 na taong pagkatawag, ikaw ang siyang magpala at sumabaybay sa amin. Naway ang panibagong taong ito ay patuloy mo kaming makitang matatag at nagpapatuloy para sa iyong kabutihan bilang iyong mga propeta na tinawag para maglingkod sa iyong kabanal-banalang trono. Ito ang aming panalangin sa matamis sa pangalan ni Hesukristo. Amen. Tawag sa pagsisisi, tinawag mo kami sa isang matapat na paglilingkod, subalit ano ang ating mga ginagawa? Madalas nating nakakaligtaan ang tawag ng ating tungkulin para maglingkod. Kapulungan. Tinawag mo kami upang asin ng sanlibutan, subalit paano kami magiging asin ng sanlibutan kung hindi namin itinataguyod, pinapahalagahan at binibigyang pansin ang pagkatawag sa amin bilang iyong mga lingkod. Lahat, Panginoon, patawarin mo nawa kami sa lahat ng mga pagkakasalang aming nagawa. Kahabagan mo nawa kami at bigyan muli ng isang pagkakataon upang makapaghasig ng binhi ng buhay sa sanlibutang ito. Pinawalang sala tayo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Kristo. Sikapin nating makipamuhay na naaayon sa paningin ng ating Panginoon at talikdan ang ating mga pagkakamali. Ang sino mang lumalapit ng taos-puso sa kanyang puso sa harapan ng ating Panginoon, tayo ay kanyang patatawarin. Sumainyo ang kapatawaran at kapayapaan
ng ating Panginoong Kristo. Lahat ay manalangin. Aming Diyos na mapagpala sa lahat, patuloy po kaming lumalapit sa iyong harapan. Taglay namin ang kapakumbaba ang loob. Iyo kaming gabayan sa aming pananambahan ngayong umagang ito. Ihayag mo sa amin ang iyong mga salita na siyang patuloy na magbibigay sa amin ng katalikuhan. Gayun din patuloy mong ihayag ang iyong dakilang patnubay na siyang gagabay sa aming pananambahan ngayong umagang ito. Sa panahon po ng aming pagdiriwang na ika-39 na anibersaryo ng pagkatatag ng iyong iglesia na patuloy mong tinatawag para maglingkod. Ikaw nga po, Panginoon, ang siyang patuloy na gumabay sa amin. Patuloy mong pukawin ang aming mga puso, gayon din ang aming isipan, upang mahayag sa amin ang iyong mga salita na dapat namin gawin at ipagpatuloy ang iyong misyon na iyong sinumulan dito sa lupa. Dakila naming Ama, ikaw ang siyang patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan upang aming magamit sa anumang serbisyo ng paglilingkod para sa iyong harapan. Kalingain mo nga po, Panginoon, ang bawat kaanib ng iyong iglesia. Ikaw ang siyang patuloy na manguna sa bawat tahanan. Ikaw ang magpahayag ng iyong biyaya, iyong padaluyin ang iyong dakilang patnubay at pag-iingat para sa kanila. Ihayag mo sa kanila ang tunay na pagkakaisa at pagkakasundo-sundo. Kung sila man ay nagkakaroon ng karamdaman, ikaw nawa ang siyang patuloy na lumingat sa kanilang mga lupang katawan upang kanilang madama ang tunay na kalakasan na nagmumula sa iyo. Dakila naming Ama, patuloy ka nga pong magpahayag sa buhay ng iyong mga anak. Patuloy ka naming pinasasalamatan. Patuloy ka naming pinapupurihan sapagkat sa kabila ng pandemyang na aming nararanasan, kami patuloy at nananatili pa ring matatag at patuloy na umaasa sa iyong kapangyarihan. Ikaw nga po ang siyang patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan upang ang aming pananalig para sa iyo ay patuloy na mahayag, hindi lamang para sa aming mga sarili, kundi kami maging isang tunay na huwaran para sa aming lipunan na aming ginagalawan. Aming Diyos at aming magulang, lingapin mo nga po ang aming bayan. Ikaw nga po ang siyang patuloy na magpahayag ng iyong mga salita sa pamamagitan ng pagtawag mo sa iyong mga anak. Iyo nga pong kalingain ang mga tagapanguna ng aming bayan. Naway patuloy na masumpungan nila ang tunay mong kabutihan para sa kanila. Gayon din, naway ang tunay na maghari sa kanilang buhay bilang mga tagapaglingkod mo ay ang iyong banal na kagustuhan at hindi ang aming mga pansariling kagustuhan. Dakila naming Diyos, patuloy kang magpahayag
para sa aming mga kapatiran na patuloy na pinadadapa ng pandemya ang aming nararanasan. Nawa po ang iyong pag-ibig sa kanila ang siyang patuloy mong iparanas. Naway ang iyong pagpapagaling ang siyang patuloy nilang maranasan. Muli mong silang tawagin at paalalahanan na ikaw ang Diyos ng aming mga magulang. Ikaw ang Diyos ng aming mga ninuno na nanatiling tapat, wagas at lantay ang iyong pag-ibig para sa amin. Kaya dakila naming Ama, patuloy kang makipisan para sa amin at para sa aming bayan. Ito ang aming panalangin kay Kristo Jesus. Amen. Batayang talata ngayong umagang ito ay ating pong masusumpungan mula sa aklat ng mga taga-Kolosas, chapter 1, verse 24 to 29. Ganito po ang ating mababasa. Nagagalak ako sa aking pagbabata ngayon alang-alang sa inyo sapagkat sa pamagitan nito'y may pagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa iglesia sa kanyang katawan. Ako'y naging lingkod nito nang hirangin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Hinirang niya ako upang lubusin o lubusang ihayag sa inyo ang hiwaga na mahabang panahon nalilihim sa maraming salit-saling lahi. Ngunit ngayon inihayag sa kanyang mga anak. Inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamanghamanghang hiwagang ito. Ito ang hiwaga na sumasa inyo, si Kristo, at dahil dito'y nagkakaroon kayo ng pag-aasang makapiling ng Diyos doon sa kaluwalhatian. Iyan ang dahilan kung bakit namin ipinapangaral si Kristo. Pinapaalalahanan namin ang lahat at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya upang may sakdal at walang kapintasan dahil sa pakikiisa kay Kristo. Dahil dito, ako ay nagpupunyagi sa pamagitan ng kapangyarihang kaloob sa akin ni Kristo. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa at pagkarinig natin mula sa kanyang mga salita. They came to follow him, drawn by what he promised them. If they would sell all that they had, he said that God would send a kingdom
and hunger be satisfied. Let every step I walk crying for those who cry, dying with those who die, thirsting for glorified alive. The some of them look for thee, seven in heaven to win, but some dare to look within and see. The kingdom of God, the kingdom that would never end, the living unshakable kingdom of God. The some of us look for thee, seven in heaven to win, so we dare to look within and see. The kingdom of God, the kingdom that will never end, the living unshakable, living unshakable, living unshakable kingdom of Isang magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid at maligayang anibersaryo ng ating pagkatatag bilang iglesia. 39 na taon na tayo, ibig sabihin maraming taon nang sumubok sa atin bilang iglesia at tayo ay nananatili pa rin. Gusto ko pong salaminin ngayong umagang ito ang buhay at kasaysayan ng mga iglesia na patuloy na sinubok ng panahon, hinamon ng panahon, subalit sila ay patuloy pa rin nananatili na maging matatag. Ang iglesia po, ika nga, ay kalimitang binubuo ng mga pamilya. Minsan mga magkakamag-anak, o kaya naman, sa madaling salita, family church. Iisang angkan lang ang naroon ang bumuo. Na itayo ang iglesia
sa pamagitan ng iisang pamilya. Kaya naman minsan, kapag ganito po ang iglesia sa buhay namin, mga pastor, medyo mahirap po yun. No? Kasi once na nakalabangga mo ang isa, kalaban mo na lahat. Ang istorya niyan, magkakampi-kampi sila kahit na minsan ay mali sila. Ang iglesia ay nakakaranas din ng mga tabuhan mula sa mga kaanib nito. Kaya naman kapag hindi po naagapan, nagkakaroon ng hiwalayan. May isang iglesia ako napuntahan. 4 na beses na po silang nagkahati-hati nang ako ay napunta roon. Katatapos lang po ng kanilang pagkakahati. No? Masakit mang sabihin, subalit ito po yung realidad o tunay na nangyayari sa iglesia na nagkakahati-hati. No? Nung akin pong sinuri, simple lang po ang kanilang hindi napagkasunduan. Dahil na rin po sa pride, yung iba ay ayaw nang bumalik, nahihiya na. Yung iba naman ay sabi nga, ayaw na nila. Kasi karoon nga sila ng tampuhan. Yun nga, sabi nga natin yung pride ng mga mananampalataya. Mayroon din po namang isang iglesia, sabi nga po natin, sa atin, sa alay po natin ng United Church, na mula sa isang napakalaking iglesia, no, bigla po itong nahati. No. Pero sa kabila ng pagkakahating iyon, ang maganda po noon, nanatili pa rin po silang UCCP. No? At yung simbahang malaki na natili doon, sabi nga nila, ang tawag nila ay simbahan ng mga mayayaman. At yung kanilang bagong simbahan na itinayo ay simbahan ng mga mahihirap. Mayroon din namang istorya na dun sa dati kong destino ay nahati din ito. No? At ang pagkakahati nila, yung Hemdib, kakahati nila roon ay ganun din. Ang tawag nila ay simbahan ng mga mayaman at simbahan ng mga mahihirap. Bakit kaya? Noong aking naintindihan at aking nasuri, ayon sa mga kwento ng mga mananampalataya roon, parang hindi na raw sila binibigyan ng pansin sa loob ng iglesia. Kaya naman po, gusto ko pong balikan, no, mga kapatid, ang mga istorya ng ating mga simbahan, kung paano sila naging matatag, kung paano sila tumayo mula sa pagsubok na kanilang naranasan. May mga simbahan din, sabi nga na matitigas ang mga miyembro. Ito po yung katulad ng sinasabi ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. No? Matitigas din. Ibig kong sabihin, yung karanasan ni Pablo noon ay nagiging karanasan din sa kasalukuyan. Mga matitigas ang ulo. May mga simbahan na kung ano ang gusto nila, yun ang kanilang gagawin. May mga simbahan din, mayroong mga maliliit na Panginoon sa loob ng simbahan. Mayroon din namang kapag naging isang chairperson o ibang posisyon sa council, sila na ang bida at sila na ang masusunod. Sa atin po, sa history po natin, sa mga simbahan po natin, dahil yung mga nakasanayan, naging tradisyonal nila, na ang tingin nila, no, kapag kayo may posisyon sa simbahan, ay ikaw ay ikaw na yung masusunod, ikaw na yung bida lagi, no? Ganun po yun sa mga history ng simbahan. Kaya meron din namang mga simbahan na gustong lagyan ng hikaw sa ilong ang pastor. Mayroon din naman na simbahan na
sumusunod sila sa mga kanilang nagiging pastor. Meron din namang mga iglesia na masyadong matatalino. Sabi ng iba, sobrang talino, wala naman sa lugar. Gusto nilang ilagay ang simbahan sa kanilang mga kamay. Mayroon namang mga simbahan, sabi nga natin na mas sunurin at di naman mga pasaway. Ganyan po yung kultura ng simbahan. Pero sabi ko nga, sa kabila ng mga ganyang karanasan ng mga simbahan, diyan tayo nahuhubog at natututo mula sa ating mga karanasan tungo sa isang pagbabago at pagkakaisa ng mga iglesia o ng mga kapatiran. Kaya naman sabi nga natin, kaya ang iglesia dahil sa pagsubok na yan ay nagiging isang matatag. Natututo sila sa kanilang mga naging karanasan. Ibig sabihin, na-analyze nila yung mga mali na pangunguna sa loob ng ating mga iglesia. Kaya sabi nga, natututo sila sa karanasan. Sa kabila ng mga ito, mga kapatid, ang katotohanan ay hindi natin maikukubli na dahil sa ating pananampalataya, hindi tayo natitinag at tayo ay nagpapatuloy. Kaya nga sa bagong pagsubok na ito na ating nararanasan, sa pandemyang ating nararanasan, tayo ay patuloy na hinahamon ng panahong ito na muli tayong sinusubok para sa ating pananampalataya, na tayo ay patuloy na manatili at magbangon sa kabila ng pandemic na patuloy nating nararanasan. Hindi kailangan ang mga mananampalataya o ang iglesia ay manghina sa kabila ng ganitong sitwasyon. Isang katiyakan at pagtiyak ng ating pananampalataya kay Kristo kailanman ay hindi matatawaran ng ating pananampalataya at silakbo ng ating damdamin para ipagpatuloy ang misyon ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid, kailangan ang ating pananampalataya ay patuloy at nagpapatuloy para sa isang misyon ni Kristo. Kaya naman ang tema ng aking mensahe ngayong umagang ito ay aking pinamagatang hindi natitinag bagkus nagpapatuloy sa masalimuot na sitwasyon. Ang matayang talata natin ay patuloy na nagsasaad na si Pablo ay isang tagapaglingkod ng ating Panginoon na nagbibigay ng pag-asa at pagpupuri sa ating Panginoon. Sa kabila ng kanyang mga karanasan sa kanyang buhay, nariyan na siya inakulong, nariyan na siya inatauban ng barko, no? At kung ano-ano pa, ininsulto, pero mga kapatid, siya ay nanatili na naglilingkod at nagpupuri sa ating Panginoon. Ang karanasan ni Pablo ito ay hindi lingid sa ating mga kaalaman. Ang kanyang mga pinagdaanang hirap sa paglilingkod, kahit na ano pang unos na dumating sa kanyang buhay, ay hindi siya natitinag. Bagkus nandoon ang silakbo ng kanyang damdamin upang magpatuloy ng paglilingkod para sa iglesia at para sa ating Panginoon. Kaya nga sabi nga, kahit na siya inuusig dahil sa kanyang pangangaral, ay naroon pa rin ang kanyang pagpupursigi na ipagpatuloy ang kanyang pananalig at ang kanyang pananampalataya kay Jesus para sa kanyang ministeryo sa simbahan. Kaya naman mariin na itinuturo ang salita ni Jesus na kanyang tinanggap. Kung ating papansinin natin, mga kapatid,
Hindi nilalayo ni Pablo sa kanyang mga pananalita na makasakit ng damdamin para sa kanyang mga tagapakinig, kundi ang kanyang sinasabi ay ang tunay na pagmamahal at pagkalinga ng Diyos para sa kanyang mga tagapakinig, upang silang lahat ay magsibalik sa pananampalataya kay Kristo. Kanyang inihahalimbawa sa kanyang buhay lagi ay ang kanyang sarili, kung paano niya tinanggap ang salita ni Jesus sa kanyang buhay na nagbigay ng kagalakan para sa kanyang sarili. Gusto niyang maranasan ng mga tao o ng kanyang mga tagapakinig ang kanyang naranasan mula sa pagpapalaya sa kanyang pagkakasala at talikdan ito at sumunod sa ipinag-uutos sa kanya ni Jesus. Mga kapatid, gustong iparanas ni Pablo at ipaunawa sa iglesia sa mga taga-Kolosas ang isang pagkakapantay-pantay at pagpapahalaga sa bawat isa. Bigyang pagkilala ang bawat isa sa harapan ng ating Diyos. Ang salita ng Panginoon ay mahiwaga para sa mga Hudyo mula sa katauhan ni Jesus. Pero sinasabi ng Ebanghelyo, ito ay para sa lahat. Hindi lang para sa mga Hudyo, hindi lang para sa mga Hintil. So ipinapahiwatig ng Biblia o ng Gospel o ng salita na ito ay para sa lahat. Ang lahat ay tinatanggap sa sino mang tumanggap kay Jesus bilang Panginoon tungo sa pagiging kabilang sa pamilya ng ating Panginoong Jesus o ng ating Diyos. Sinabi ni Pablo na ang iglesia para sa kanyang ministeryo ay kailangan ding makibahagi sa paghihirap para sa paglilingkod. Dapat ang iglesia ay naglalarawan ng pakikibahagi sa salita ng Diyos para sa kanyang karangalan. At ang salita ng Diyos ay kailangang naiibahagi para sa lahat. Ang ministeryo ng simbahan ay dapat nakatuon kay Jesus at hindi sa ating mga sariling mga kagustuhan. It's all about Christ. Dapat ito ang nakikita sa buhay ng iglesia. Kung ating titingnan mabuti, may mga kanya-kanyang tradisyon ang mga relihiyon. May mga kanya-kanyang alituntunin, tradisyon o doktrina at pamamaraan ng kanilang pakikipanambahan. Pero sa tingin nyo ba, ito ba ang tamang pamamaraan o lugar at buhay ng simbahan? Mga kapatid, ang pinakasentro ng buhay ng simbahan, ang puso ng simbahan ay walang iba at hihigit pa kay Jesus, na dapat nating kilalanin ang kinin sa ating buhay at sa buhay ng iglesia, at patuloy na pinapahayag ang kanyang kamatayan at ang kanyang pagkabuhay ng muli. Kung gusto nating sumunod kay Kristo, ay kailangan nating ipahayag ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng ating buhay na pagsaksi, sa pamamagitan ng ating mga patotoo kung ano ang ginawang pagbabago ni Kristo sa ating mga buhay. Ang buhay at istorya ng ating iglesia sa mahabang panahon ng kaniyang paglalakbay ay dapat natutunan natin kung paano natin isinasagawa ang buhay ni Jesus. Tandaan po natin, tayo ang gumagawa ng istorya ng ating iglesia sa kanyang ika-39 na taon na pagkatatag. Tayo ba ay patuloy na natuto sa ating mga karanasan? Tayo ba ay nagpasimulang humakbang para itaguyod ang tunay na katuruan ni Kristo?
Sabi nga, dapat tayo ay natututo sa ating mga karanasan. Hindi yung hindi tayo makamove on. Lagi nating inaalala yung mga nangyari sa buhay natin bilang isang iglesia. Hindi na tayo natuto kapag gano'n. Kaya nga, ang bilin sa atin, kailangan tayo tumitingin o humahakbang tungo sa isang matapat na paglilingkod para kay Kristo. Kaya nga sabi, dapat tayo ay natututo sa ating mga karanasan. Ibig kong sabihin, handa tayong magbago at suugin ang bagong bukas na mayroong pag-asa para sa akin at para sa inyong lahat. Na mayroong kahandaang tanggapin ang paglilingkod ng bukal sa ating kalooban para sa ating Panginoong Hesus. Napakaganda po ang sinasabi ni Pablo para sa buhay ng mga iglesia. Hindi ang ating mga makasariling hangarin, kundi ang pagbabata para sa ministeryo ni Jesus at ang pagkakapantay-pantay ng bawat isa. Kaya kung ating babasahin ang istorya ni Pablo sa kanyang mga sulat, maiintindihan natin kung gaano niya pinagpapahalagan o kung gaano niya kamahal ang iglesia. Hindi siya nasasawang tulungan ang mga iglesia. Kaya laging bilin ni Pablo, kailangan lumitaw ang bagong pag-asa sa iglesia. Isang pag-asa sa isang hangarin na si Kristo ang siyang patuloy na naghahari. Sa buhay ng iglesia, dapat naroon ang pagkakapantay-pantay ng bawat isa. Naroon ang pagtutulungan. Naroon ang pagkakaisa. At marami pang iba. Para itaguyod ang iglesia ni Jesus na ang kapayapaan, pagmamahalan ay patuloy na nararanasan. Kailangan nating tayo ay nagkakaisa. Kaya nga sabi nga, dapat ang iglesia ay iisa ang kaniyang likaw. Dahil tayo ay kabahagi ng iisang katawan ni Kristo. Kailangan nating mag-unawaan, kailangan nating magpalakasan. Hindi yung kailangan nating magsiraan. Kapag ka ang iglesia ang naghari ay ang mga makasariling mga pagnanais ng bawat isang kaalib nito, ang iglesia, umabot man siya ng 100 taon, ganun at ganun pa rin ang mangyayari. Lagi na lang nating iisipin na pangarap na lang na someday, pagkalipas ng 10 taon o 5 taon, dapat ganito na ang ating iglesia. Dapat masaya na. Dapat malago na ang ating iglesia. Ang iglesia dapat ay nag-aaral ng salita ni Jesus. Nagiging matapat kung ano ang kanyang itinuturo para sa atin. Na ang katalinuhan ay nagmumula sa ating Panginoon. Sinasabi nga po ng Biblia, kapag ka humingi tayo ng katalinuhan sa ating Panginoon, ito ay kanyang ipagkakaloob. At ang katalinuhan ito ay dapat nating isabuhay sa bawat araw. Ang buhay at ministeryo ng iglesia na dapat tayong lahat ay nagiging kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon at nagiging mature sa ating mga pananampalataya upang hindi tayo matinag at bagkus tayo magpatuloy upang itaguyod ang kaniyang ministeryo. Anumang pagsubok ang dumating sa ating buhay, anumang uri ng pandemic ang dumating sa ating buhay, dapat tayo nananalig at sumasampalataya
sa ating Panginoong Kristo, sapagkat tayo'y kabahagi ng iisang katawan ni Kristo. Tandaan po natin, mga kapatid, ang ministeryo ng Iglesia ay ang ministeryo ni Jesus. Dapat tayo ay nakatuon sa buhay ni Jesus. Tayo ay gumagawa ng pagiging isang mabuting halimbawa para sa iba, tulungang lumago sa kanilang pananampalataya and spiritual maturity upang katagpuin tayo ng ating Panginoon mula sa ating katapatan ng paglilingkod. Mga magulang at mga kapatid kay Kristo, sa haba ng panahon ng ating paglalakbay, at natitiyak kung tayo patuloy pa rin maglalakbay bilang isang iglesia, naway patuloy nating pakaliniin ang salita sa atin ng ating Panginoon, na siya'y ating papurihan, na siya ang ating maging huwaran sa ating mga buhay. Anuman ang karanasan natin sa nakalipas na mga taon na dumating sa ating buhay bilang isang iglesia, natututunan dapat natin na tayo bumangon at isulong ang tunay na kapahayagan ng Diyos para sa akin at para sa inyong lahat. Muli po mga kapatid, isang maligayang anibersaryo sa ating lahat. 39 na tayo ng ating buhay at paglilingkod sa ating Panginoong Kristo. Naway sa darating ng mga taon ng buhay ng ating iglesia, tayo ay makatagpo ng ating Panginoon sa isang matapat na paglilingkod. Hindi tayo sumusuko, sabi nga, hindi tayo natitinag, bagkus tayo nagpapatuloy sa masalimuot na sitwasyon o sa hamon ng panahon na ating nararanasan. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Gawain ng paghahandog. Ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng ating pagkain sa araw-araw. Ibinubukas niya ang kanyang mapagbiyaya at mahabaging palad upang punuin tayo ng mabubuting bagay. Taon-taon ay patuloy niyang pinapapanumbalik ang lupa upang mag-ani tayo ng sagana. Gayon naman ang diwang ating taglay ay kanyang binago. Ang ating mga kaloob ay silbing kapahayagan ng ating munting pasasalamat sa Kanya. Lord,
Panalangin ng pasasalamat sabay-sabay. Salamat sa iyong kaloob na buhay. Tanggapin ang aming handog upang sa pamamagitan ng aming bahagi bilang sambahayan ay mapagpala at mabuting pagkasaksi ang pamayanan ng aming kinabibilangan. Sa iyong kalooban at biyaya at sa pamamagitan ng iyong mga lingkod ay manatili ang kaparanan sa buhay na makalululhati sa iyo. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Muli mong nasaksihan ang aming mga kalooban, kaya hindi ng aming mga iniisip. Sa pagkatapos ng aming gawain ito, alam namin hindi rito nagtatapos ang aming mga tungkulin bilang iyong mga anak. Kung kaya't patuloy mo kaming tawagin, samahan,
bigyan ng katatagan sa aming mga buhay at pananampalataya o pananalig sa iyo. Dakila naming Diyos, patuloy mong nasaksihan ang buhay ng iyong iglesia sa kanyang 39 na taong pagdiriwang ng pagkatatag o pagkatawag mo sa iyong iglesia. Tunay nga po na natunghayan mo. Ikaw nga po ang siyang patuloy na magbigay sa amin ng iyong mga salita. Ikaw ang magpahayag sa amin ng iyong tunay na layunin upang ang iyong iglesia ay patuloy na matagpuan sa isang matapat na paglilingkod at pagiging saksi para sa aming sanlibutan. Dakila naming Diyos, samahan mo pa ang iyong iglesia sa kanyang patuloy na paglalakbay. Iyo nga kaming hirangin sa isang tunay at matapat na iyong banal na naisin. Dakila naming Ama, sa aming pong pagtatapos ng aming gawain, pagpalain mo nga po ang bawat pamilya. Ikaw ang siyang patuloy na kumilos sa kanilang mga tahanan. Ikaw ang magpahayag ng iyong mga biyaya, gayon din ang iyong pagmamahal at pagkandili para sa kanila. Alam namin na ang iyong iglesia na tinawag ay patuloy na binubuo ng bawat tahanan, na kung kaya naman marubdob naming idinudulog sa iyo ang bawat pamilya na kabahagi ng iyong iglesia. Sila'y maaaring mayroong mga pasasalamat, sila'y mayroong mga kahilingan para sa iyo. Nawa po patuloy mong tanggapin ang pasasalamat ng iyong mga anak na ito. Gayon din ang kanilang mga kahilingang ito ay patuloy mong ipagkaloob sa kanila ayon sa kanilang pananampalataya, ayon sa kanilang pananalig sa iyo. Mangyari ang iyong banal na kalooban at hindi ang aming mga pansariling kagustuhan. Aming Diyos at aming magulang, ikaw nga po ang siyang patuloy na maghayag sa amin ng iyong dakilang pag-ibig, na siyang patuloy na magbibigkis sa amin bilang iyong katawan, na siyang patuloy na lumalaganap sa aming komunidad sa isang tunay na paglilingkod at pagturan sa iyong pangalan. Nawa po sa amin pong paghiwa-hiwalay, iyong italaga sa amin ang iyong masaganang pagpapala. Ang Diyos ng ating mga magulang, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang siya pa rin magpala sa atin at patuloy na kumandilit magmahal para sa atin. Gayon din kaisa ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, na siyang nagbigay sa atin ng bagong pag-asa, nagbigay sa atin ng kapayapaan at pagmamahal tungo sa paglinang ng kanyang amang nasa langit. Patuloy nawang ihayag sa atin ng ating Panginoon ang kanyang masaganang pagpapala, at gayon din naman patuloy niyang italaga sa atin ang patnubay ng kanyang banal
na Espiritu Santo na siyang gagabay sa ating pakikipamuhay araw-araw. Sumainyo nawan lahat ang patnubay ng banal na Espiritu ng ating Panginoong Hesus, na siyang patuloy na magbibigay sa atin ng kaaliwan, na siyang patuloy na magbibigay sa atin ng kalakasan upang suungin ang tunay na katatagan sa buhay at paglilingkod. Humayo tayong lahat na taglay ang kanyang kabutihan, ang patnubay ng kanyang banal na Espiritu Santo, ang siya nawang sumaatin mula ngayon at magpakailanpaman. Amen.